na mas tinignan ni Jonah yung kanyang comfort kesa iligtas yung 120,000 citizens of Nineveh. Kaya nag-pout siya. Ito na nga ba sinasabi ko? Di na naman sunod ang aking kagustuhan. Kaya tingin ko si Jonah pouting prophet. Nagtampo-tampo siya. Upo si Jonah. At habang nagtatatampo-tampo siya, sabi na scripture, Jonah chapter 4, nasa jumpstart natin to by the way. Sumikat ang matinding araw. At dahil sumikat ang matinding araw, wala siyang buhok. Direct hit. And God is so merciful. Sabi ng Bible, nagpatubo ang Panginoon ng isang halaman na nagsilbing shade ni Jonah. At nung nakita ni Jonah na nagkaroon ng puno, sabi niya, Lord, salamat po. Next day, ang sabi ng scripture, nagdala rin ang Panginoon ng uod at yung kanyang shade, kinain yung plant at biglang nalanta. Galit na naman si Jonah. Pouting na naman siya. Sabi ng Lord sa kanya, ba't ka nagagalit? Sabi niya, pinatubo mo yung halaman, tapos tinanggal mo din. Nire-rephrase ko lang, pero parang ganun. Sabi, bakit ka nagagalit? Yung pagkatubo ng halaman, you did nothing about it. So, ibig mo sabihin, nagagalit ka dahil tumubo yung halaman and you feel sorry for the plant? Nangihinayang ka sa halaman, pero hindi ka nangihinayang sa buhay ng 120,000? Na maliligtas sa Nineveh? Because you're so selfish? Naranasan mo yung fire, pero wala kang fruit? Naranasan mo yung spectacular miracle but you don't love your neighbor? You're not compassionate to them? Mas gusto mo yung comfort mo kaysa sa kaligtasan ng ibang tao? This is a wake-up call for each and every one of us na nakaranas ng kaligtasan. Na minsan kapag may ibang taong gustong iligtas ang Panginoon, feeling natin hindi nila deserve. Minsan may nagsabi sa akin nung nagsisimula pala ako magpastor, Pastor, bakit natin tinatanggap sa simbahan yung may mga tato? Bakit natin tinatanggap at pinapapasok sa simbahan yung mga nakasado? Dapat turuan natin sila na magbihis ng maayos. Naalala ko nung nag-try ako mag-gym one day. Alam niyo yung pag nag-try ka mag-gym, alam mo yung gym? GYM? Yung nagbubuhat ka? Alam mo, pagka overweight ka, tapos pumunta ka sa gym, try nyo lang. Pagpasok ko sa gym, naalala ko, nanikilos ako nung time na yun. Pagpasok ko sa gym, lahat ng tao, di ba, yung nagbubuhat pa sila, di ba? Pag nagbuhat pa naman yun, talaga focus sa muscle nila. Kasi posture Tandang-tanda ko, hindi ko makakalimutan. Pagbuhat ko, nung tumunog yung pinto at pumasok ko, lahat sila nagtinginan sa pinto. Parang basa ko sa lahat ng mata nila. Uy, may papasok Wala nang pag-asa to. Alam mo yung ganun? Na na-realize ko na mukhang wala akong pag-asa kasi hindi ko alam yung sistema nyo, hindi ko alam kung paano yung tamang posture. Pero maaaring yung nagsasabing wala nang pag-asa to, dati rin siyang nandun sa pwesto na yun. Na nakaranas din siya ng salvation, pero dahil ngayon maganda na katawan mo, judgmental ka na sa hindi pa. Naunawaan nyo mga kapatid? Amen? Alam nyo? Alam mo, ginawa ko nung sinabi nila, bakit tumatanggap yung mga saldo? Sabi ko, sige, kahit naka-chainless, tanggapin nyo, tas lagay nyo doon your home. Because this is everyone's home. This is not a church for perfect people with perfect lives. Lahat tayo imperfect people that needs the grace of God. And once we experience the spectacular miracle of our God, where is your compassion? Ikaw na nakaranas ng grace, where is your grace? Ikaw na nakaranas ng compassion, where is your compassion? Yes, the Spirit made you cry, shake, nanginig ka talaga. Pero kung hindi ka natutong magpakumbaba, kung hindi ka natututong mag-apologize, the Spirit did not transform you from inside and out. Ang miracle ng Diyos, hindi lang spectacular. Nakikita ang tulay na work ng Diyos kung paano natin tratuhin ang ating kapwa. Kung paano natin tratuhin ang mga taong hindi natin kamag-anak. Minsan hinahanap natin yung powerful, hinahanap natin yung big moments, yung emotional moments. Totoo yan. Kailangan natin yan. Pero God's primary work happens in the ordinary, everyday moments of our life. Ang tunay na ebidensya na ang Diyos at ang Holy Spirit gumagawa sa buhay natin, hindi lang sa mga fire moments, kundi lalong higit sa mga fruit moments ng ating buhay. Si Moses, for example, literal niyang na-encounter ang Diyos through the fire, through the limit, through the wall. For a chance to be with you, I'm gladly risk it all. Diba? Through the fire. Ano sabi na scripture? Nag-appear ang Panginoon through a burning bush. Na-encounter niya yung fire moment. Meron siyang matinding big moment na na-encounter niya at narinig niya ang boses ng Panginoon. Pero nasukat ba ang leadership ni Moses dahil doon sa kanyang fire moment? Hindi. Nasukat ang kanyang leadership nung naging faithful siya for 40 years na sundin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Si Elijah, literal din pong nakapagpababa ng apoy. Nung dinefeat niya yung 450 prophets ni Baal.
Habang nung time na yun, dumarami ang mga false prophet, hinamon siya. At itong si Elijah, hinamon din niya itong 450 prophet para patunayan kung sino ang Diyos. Ano sabi ng Bible? Nagpatawag si Elijah ng apoy, bumagsak ang apoy. Literal na fire moments. Pero after that fire moment, where is Elijah? He was running for his life. He was fearful. He was doubting and he was depressed. Yes, may fire moment, but again, where is the fruit? For example, si Peter. He encountered a fire moment nung nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. It was a spectacular miracle. Amen? Bro mo naman, nakalakad ka sa ibabaw ng tubig. Fisherman ka pa, ha? Amen? And you were able to walk on water. You've never seen that before in your life. Pero after that miracle, in Matthew chapter 14, where Peter was able to walk on water, nakalakad siya for a while, niligtas siya ng ating Panginoon, nakabalik sila ng kanilang bangka. Pagdating nila ng Gennesaret, ang sabi ng scripture, si Jesus bumaba ng bangka at pinagaling niya ang lahat ng taong lumapit sa kanya. After that moment, watch this. After that moment of spectacular things of walking on water and healing everyone who is sick, may mga hindi natuwa. Guess who? Hulaan niyo kung sino? Yung mga lagi malungkot. Sadducees. Lagi kasi malungkot ang mga Sadducee eh. They are always sad, you see? Okay? Eto na. Na-encounter nila ang ating Panginoon. Nagalit sila kay Jesus Christ kasi yung mga disciples bago kumain, hindi naghugas ng kamay. Tignan nyo ang pinag-uugatan ng galit ha. Hindi naghugas ng kamay bago kumain. Apparently, ritual nila, naghugas ka ng kamay bago kumain. And follow the story. Verse 2. Sabi ng mga Pharisees, pouting Pharisees, why do your disciples disobey our old tradition? Mga holier than thou attitude. For they ignore, may mga dito, eyeliner. For they ignore our tradition of ceremonial hand washing before they eat. Talaga? Pag-uugas lang ng kamay, problema nyo pa? Eh, sumagot si Jesus Christ. Verse 3. And why do you, by your tradition, violate the direct commandments of God? Huh? Verse 4. For instance, God says, honor your father and your mother. And anyone who speaks disrespectfully of mother or father must be put to death. But you say, it's all right for people to say to their parents, sorry, I cannot help you. For I have vowed to give to God what I would have given to you. So sinasabi ng mga Pharisees, ba't mo inaaya yung mga disciples mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Sabi ni Lord, talaga? Paraphrase? Samantalang kayo, yung mga commandments mismo, willing kayong suwayin? For instance, sabi ng Panginoon, di ba nakalagay sa 10 commandments, you should honor your father and your mother? Pero yun ang direct command, pero pinapayagan nyo na sabihin ng mga anak, hindi kita matutulungan? So that is a direct disobedience to the commandment. So pinaprioritize mo yung mas pinaprioritize mo at pinapansin mo na hindi naghugas ng kamay ang mga disciples ko. Samantalang kayo, pinapayagan nyo yung iba na hindi marunong rumespeto sa kanilang mga magulang. Verse 6, in this way, you say they don't need to honor their parents? Okay lang na hindi nila galangin ang kanilang mga magulang, kaya kinakancel nyo ang word of God for the sake of your tradition? Mas priority nyo pa yung paghuhugas ng kamay kaysa paggalang sa mga magulang. Verse 7, mga hipokrito kayo. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. Verse 8, these people, they honor me with their lips, but their hearts are far away from me. What God is saying is this, you just experience a miracle. What's this? Nakita nila mismo kung paano pinagaling ni Jesus ang mga disciples. They experience it, yung mga taong lumapit sa Kanya, they experience it themselves. After the miracle, after the fire, and then here comes the Pharisees. That these Pharisees, their faith is spectacular on the outside. Mahigpit sila sa kanilang ritual. Mahigpit sa kanilang tradisyon. Impressive ang kanilang mga appearance, pero kulang sila sa fruit. Sinasaway nila yung mga hindi marunong magugas ng kamay, pero pinapabayaan nila, tinotolerate nila yung hindi marunong gumalang sa kanilang mga magulang. Sabi ng Panginoon, in essence, you have the fire, but you don't have the fruit. At kapag puro fire ka lang at wala kang fruit, nakaka-burnout yan. Pero kung puro fruit ka lang na walang fire, hallelujah, routine na yan. So maganda na may fire, maganda nakakalakad sa ibabaw ng tubig, maganda na witness niyo nagpapagaling ang ating Panginoon, but where is the fruit? Si Jesus ba kayang gawin pareho, Pastor? Yes. Kasi ang ating Panginoong Hesus, kaya niya mag-perform ng milagro, and at the same time, kaya niyang hugasan ang paa ng mga disciples.
He had the fire and he had the fruit. Ang gusto ng Lord, balance. That we are fired up and fruitful at the same time. Na hindi lang tayo puro hallelujah. Sigaw-sigaw ng hallelujah. Pero mga magulang natin, sinisigawan natin at wala tayong respeto sa kanila. Na tinataas natin ang ating mga kamay pero pride natin, hindi natin mababa. God wants us to be fired up and fruitful at the same time. Ang tunay na mature believers, hindi lang passionate. Pure ang puso. Posible kasing passionate ka sa ginagawa mo para sa Panginoon, pero hindi yung pure yung puso mo habang ginagawa mo ito. So posible kasi na, halimbawa, may sakuna, tutulong ka sa mga mahirap, magdodonate ka ng 20,000 para sa lahat ng nasunugan o kaya nabagyo. Maganda yun. That you have generosity in times of crisis. Nagdodonate ka, tumutulong ka sa mahirap, pero yung being consistently generous, kahit walang spotlight o camera, yun ang tunay na basehan ng tunay na Christianity natin. Amen? Kasi lang tayo, pansinin nyo, ang mga Kristiyano, pag tinanong mo, lalo yung mga hindi po talaga Christians na nandito kayo for the very first time, saan kami kilala? Yung mga Christian, yung mga born again, yun yung mga nanginginig-nginig, di ba? Sila yun eh. Di ba? Yung mga Christian, sila yung ba, patas-taas ng kamay, yung maraming wisdom sa Word of God? Yung mga nagpa-prophesy sila ng future? Pansinin mo, yung mga hindi Christians to, meron siguro ditong hindi Christians, na alam nyo, sinasabi ko, pag sinabing Christians, we are known by our manifestations. But we are not known by our fruit. Kilala tayo yung mga natutumba pag nilay hands. Sila yung di ba, mga maiingay mag-pray. Sila yung mga alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sila yung mga this is the day, di ba? Mga baduy yung mga yan eh. And we are known by our manifestations. Kilala nila yung manifestations natin. Pero bihira ka makakapagsabi, mga Christian, mababait yan. Mas kilala pa tayo yung nasiraan ng bait kaysa mabait. No, kilala ang mga Christian, mga siraulo yan. Mga nasiraan ng bait yan. Pero hindi tayo kilala. Mabait, patient, generous, gentle, may self-control. Hindi tayo kilala. Ang sabi ng Bible, hindi sinabi ng Bible, you should be known by your manifestations. No. Ang sabi ng Bible, you should be known by your fruit. Hindi nga sinabi ng Bible that you should be known by your leaves, dahon. Kasi posibleng may leaves, may dahon, pero walang fruit. May outward appearance, pero walang fruit. Ramdam na ramdam yung fire. Talagang pag nag-pray, nanginginig pa. In the name of Jesus. Tsaka, pakiusap lang, pag nag-pray kayo, hindi nyo kailangan baguhin yung boses nyo. Pakiusap lang. Sabi mo sa katabi, may ikaw yata yan ah. Parang pag nagbago ng pag dinagdagan mo ng bass, madadagdagan ng connection kay Lord. Lord, in Jesus' name, pero, Lord, kilala tayo sa manifestation, pero hindi tayo kilala sa ating fruit. Puro tayo dahon, pero wala po tayong bunga. Tanungin mo katabi mo, where is the fruit? Naalala ko si Jesus Christ, nagutom siya one time, naghahanap siya ng makakain, nakadaan siya ng fig tree. Fig tree na walang figs o walang fruit. Sa disappointment ni Jesus, sinumpa ni Jesus yung fig tree. Okay, basahin natin Matthew 21 and I will close with this. In the morning, as Jesus was returning to Jerusalem, highlight this part, he was hungry. Kaya medyo naaawa din ako sa fig tree minsan eh. Parang, may katabi po ako, ba't di na lang yun yung kinurse niyo? Verse 19, and he noticed a fig tree beside the road. So Jesus went over to see if there were any figs. Any figs? Fruit. So naghahanap si Lord ng literal na bunga, but there were only leaves. So he said to it, may you never bear fruit again. Hindi ka na magbubunga kahit kailan. And immediately, the fig tree withdrew up. The disciples were amazed when they saw this and asked, how did the fig tree withered so quickly? Dumadaan si Jesus, nagutom siya, nakakita siya ng fig tree na puro leaves, walang fruit. Naghahanap siya ng figs, wala siyang makitang figs. Bakit? Ano sabi ng verse 19? Balik mo yung verse 19, anak. Verse 19, and he noticed a fig tree beside the road. He went over to see if there were any figs, but there were, highlight this part, only leaves. So, puno siya, pero puro lang siya dahon. Now, marami magsasabi, actually, sa account ni Mark, sinabi doon, hindi pa tamang season, kaya wala siyang fig fruit. But, if you learn the anatomy of fig tree, automatic sa fig tree, kapag may fig leaves, automatic may fruit. Hindi pwedeng may leaves na walang fruit. So, unique to.
Kasi dapat, nag-expect si Jesus Christ, may leaves. Ba't walang fruit? So, nung nakita ng ating Panginoong Yesus na puro lang siya dahon, ano sabi ng scripture? Balik mo anak in verse 19. Sinabi ni Jesus Christ, may you never bear fruit again. Sinusumpa kita. Hindi ka na magbubungang muli. Now, kung magkatotoo to, milagro? Kung magkatotoo po na hindi talaga siya magbunga, milagro? Yes. Milagro, destructive miracle, in essence. Pero milagro pa din. Correct? And then sabi ng scripture, and immediately, highlight that part, immediately the fig tree withered up. Immediately. So pagkasabi ni Jesus, hindi ka na magbubungang uli. Biglang nalanta yung bunga ng puno, yung halaman mismo. And verse 20, na-amazed ang mga disciples. Verse 20, highlight that part. Verse 20, the disciples were amazed. Na-amazed sila nung nakita nila kasi, ba't ang bilis naman yata ng pagkakalanta ng puno? Which by the way, yung biglang pagkalanta ng bunga na yan o ng puno na yan, nag-highlight lamang sa kapangyarihan at authority ng salita ng Diyos. Na kapag sinabi niya, mangyayari. Pero kasi ninyo, ang mga disciples na amazed, pero na-miss nila yung lesson. Masyado silang nakafocus sa fire. Masyado silang nakafocus sa miracle. Nakalimutan nila yung lesson. Ano yung lesson? Puro yan dahon. Wala yung bunga. They appeared healthy, pero it was not productive. Let me repeat. It appeared healthy. It appeared busy. But it was not productive. Bakit? Ang tunay na pananampalataya, hindi lang laging naniwala ako. Kasama yun. Pero kasama sa pananampalataya yung nagbunga ako. That I bear fruit. Na posible na tayo po, we have the leaves, alam natin ang lingwahe ng church, alam natin ang sistema ng simbahan, pag nagkwintas ka ng krus, ang laki, pag nag-Bible ka, ang kapal, ang sasakyan mo may bumper sticker na Jesus loves you, alam mo ang tamang outfit papunta sa church, lahat yan leaves. Pero hindi porket may leaves, may fruit. Hindi porket alam mo ang lingwahe ng church, alam mo ang sistema ng church, hindi porket makapal ang Bible, manipis ang muka. Why? Because possible na meron tayong appearance of faith, pero wala tayong fruit. Ang tawag dyan, empty religion, which we will discuss next Sunday. That we have this so-called empty religion na katulad ng mga religious leaders, katulad ng Pharisees and Sadducees, na meron silang devotion, meron silang temple, meron silang ritual, pero they lack the fruit. Lahat performance, lahat mechanical, pero wala silang love, walang gentleness, walang patience, walang fruit. They are impressive on the outside, but they are empty on the inside. Itinataas sila ang kanilang mga kamay kapag nag-worship, pero may ibang daliring nakataas kapag sila'y galit. If you know what I mean. Amen? Why? They have the appearance of faith, but they don't have the fruit. So what do you want us to do, Pastor? Habulin namin ang love, ang patience, balik mo ang Galatians 5 nak, habulin namin ang gentleness, habulin namin ang self-control. No. Ang mga prutas na ito, hindi mo pwedeng habulin. Hindi mo pwedeng sabihin, gusto ko magkaroon ng patience. Gusto ko magkaroon ng love. Gusto ko magkaroon ng goodness, ng gentleness. No. Lahat to fruit. At ang fruit, hindi hinahabol. Pag hinabol mo ang fruit, mababurnout ka. Pag hinabol mo ang fruit, mamamali ang focus mo. Instead na sa root nakatingin, sa fruit ka nakatingin. Come on now. Amen? So we are not called by God to chase the fruit. We are called to chase Jesus, to chase God, and fruits is going to be the natural result when you are rooted in Jesus Christ. So meaning, when you had the fire, when you have the encounter with God, umating ka ng encounter, umating ka ng conference, umating ka ng Sunday worship experience, ramdam na ramdam ko po ang presensya ng Panginoon. Good. But make sure that you are rooted in Christ para lahat ng ito mag-appear naturally sa atin. Bakit? The more mong inahabol ang fruit, the more na hindi makikita sa ating buhay. Kaya nga po siya fruit eh. Human effort is not enough para magkaroon ka ng patience. Human effort is not enough para magkaroon ka ng kindness. Di ba? Ang goal mo ng 2025, mas magiging patient na ako. Sa sobrang stress mo, ikaw yung naging pasyente. Patient. Di ba po? Di ba, the more mo sinasabi, mas magiging patient ako, talagang inuubos talaga yung pasensya mo. Di ba? Christian na ako. Bagong nilalang na ako, pero nagmumulto yung lumang pagkatao mo. At sinasabi niya, sakalin mo na. Gantihan mo na. I-post mo na. At magiging hypocrite ako pag sinabi kong, hindi ko nararamdaman yan, hindi ko nararanasan yan. Lahat tayo gusto natin gumanti. Lahat tayo gusto natin na mawala ng pasensya. Lahat tayo gusto natin i-express ang anger, ang upset, at frustration natin sa ibang tao. We are all going through the same things. But when you chase Jesus, when you chase the source and not the fruit,
the fruit will naturally flow through you. You have to understand, wag mong habulin yung sign, habulin mo source. Ang sasakyan mo masisira, ang posisyon mo magbabago, ang ekonomiya it will rise and fall. Ang kasikatan pwedeng kumupas pero ang Diyos never magbabago. Habulin mo ang ating Panginoon and I guarantee you, you will experience the fruit of His presence in your life. Tayo po tayo lahat.